We knew beforehand Ninoy Aquino is coming. Gusto niyang bumalik sa Pilipinas to return the Philippines to a path of democracy. I'd like to talk to him, really, to discuss some of the problems besetting our country, and maybe the opposition can help in the solution of those problems. Yeah. Okay. I'm from the lips. Sinabi sa amin, darating August 21. Hindi namin alam kung anong oras. They are anxious to know what they will do. Mukhang between 1 o'clock and 3 o'clock. Pero hindi namin alam kung anong flight. We were all worried because we knew that in a few minutes or in an hour or so he was landing. So I couldn't sleep. Sabing ganun, nagbago na ang plano eh. Kontrolado na Aviation Security Command, ABSECOM. Bakit? Sino nag-utos na baguhin yung plano natin? Hindi ko alam, sabi niya. Hindi ka na dito. Saan tayo pumunta? Dito. Sige, brother. Thank you. I suppose that they suspected that it was a security problem at that time, since a very important person was coming in. So they put in people they trusted. Sumabog ng balitang na pinatay si Senador. I got into my car. The radio was on. It was about assassination. Like most everybody, talagang incredulous. So, nung mangyari yon, I was glued sa radio TV. Lumipas sa mga taon nang baguhin ng isang putok ng baril ang tadhana ng bansang Pilipinas. Pero hanggang ngayon, nananatiling kalaisipan sa mga Pilipino ang mga pangyayaring naganap sa tarmac ng Manila International Airport noong Agosto 21, 1983. We've talked about this for a long time. And I've explained to you that this is something I have to do. Daang libong Pilipino ang dumagsa sa libing ni Benigno Aquino Jr. Nagalit ang taong bayan sa nangyari kay Ninoy. Kinulong siya ni Pangulong Ferdinand Marcos noong martial law. Nilitis at nahatula ng kamatayan ng isang korte militar at garapalan pang pinatay. Did you have any sense until this last month of how bitterly you are hated by so many of your people? All those people who keep delivering speeches on platforms, do not speak for all of them. These are peaceful demonstrators asking for the solution of the Aquino case, and we are ready to solve the Aquino case. Would you accept an impartial international commission? International commission, what the heck? Why an international commission? This is an internal matter. They tried to cover him up with their bodies. Marami ang naniwalang pinagtakpan ng gobyernong Marcos ang mga sangkot sa krimen. Pinagbibintangan naman ni Marcos si Rolando Galman, isang umano'y komunista. Katarungan para kay Ninoy ang naging sigaw ng mga Pilipino. The killing of Ninoy Aquino is a national shame. Isang fact-finding commission ang naging sagot ni Marcos. They are given a mission, and the mission is to determine what the facts were. Inilagay niya doon ang kanyang kaibigang si Supreme Court Chief Justice Enrique Fernando na hindi naging katanggap-tanggap sa mga tao. Senador Aquino at ang mga sundalo at binabantayan mo yung mga... Bumuo si Marcos ng bagong komisyon na pinamunuan ni Justice Corazon Agrava. It is the first body of its kind in the entire jurisprudence of the Philippines. Matapos ang halos 9 na buwang pagsisiyasat, pagdinig sa may 200 testigo,
at pagtanggap ng libu-libong pahina ng mga dokumento, ilang daang litrato at dose-dosenang videotape. Nagkaisa ang Agrava Board na isang military conspiracy ang nasa likod ng pagpaslang sa dating senador. 26 ang nirekomendang kasuhan. Kasama sina Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, General Fabian Ver, ang hepe ng Metropolitan Area Command o Metrocom na si General Prospero Olivas, at ang pinuno ng Aviation Security Command o AVSECOM na si Luther Custodio. Ipinasa sa Sandigang Bayan ang kaso at naghintay ng hustisya ang taong bayan. The court finds all accused innocent of the crimes charged in the informations and accordingly they incur neither criminal nor civil liability. Pinawalang sala ang lahat ng mga akusado noong Disyembre 1985. General Ver, do you have a statement to make? Thank God it's all over. I still hold Mr. Marcos responsible for the assassination of Ninoy. Ang pag-absuelto kina Ver ay nagsilbing dagdag na bala ng oposisyon laban kay Marcos, na nagpatawag ng biglaang halalan na binansagang snap elections. Kabilang sa mga pakay ng snap elections ang ipakitang kaya pa rin ni Marcos mamuno sa kabila ng mga ulat na malubhana ang kalagayan ng diktador. Dahil sa petisyong nilagdaan ng 1 milyong Pilipino, nakumbinsi ang biyuda ni Ninoy na si Cory na kalabanin si Marcos sa eleksyon. Together with Cory here, we filed also last night our certificates of candidacy both under the banner of UNIDO. Today we will make a beginning. The sun has come out. This is a happy augury of the victory of the Marcos Tolentino team. Ang resulta ng snap elections, panalo na naman si Marcos. Sa puso ako nagpapasalamat sa inyo lahat, sa inyong tangkilik sa akin sa loob ng 20 taon at ngayon ika-21 taon. Pero duda ng marami, dinaya ng Pangulo ang bilangan. Kaya nung humiwalay kay Marcos sina Defense Minister Juan Ponce Enrile at hepe ng Philippine Constabulary na si Fidel Ramos, marami ang hindi nagdalawang isip lumahok sa EDSA People Power Revolution upang tumulong pabagsakin ang diktador. Napatalsik ang pamilya Marcos, kasama na ang ilan sa mga galamay nito. Naluklok si Cory bilang Pangulo. I, Corazon Cojuangco Aquino, Corazon Cojuangco Aquino, do solemnly swear Sa ilalim ng bagong administrasyon, napatunayan ng Korte Suprema na moro-moro lamang ang naunang paglilitis ng Aquino-Galman double murder case. Binuksan ulit ang kaso. Muling humarap sa Sandigang Bayan ang mga militar maliban kay Ver, na noong panahong yon ay tumakas papuntang Thailand. Sa pagkakataong ito, nahatulan ng panghabang buhay na pagkabilanggo sina Custodio at 15 sundalo. Lumipas ang mga taon, patuloy na nanindigan ang mga sundalo na wala silang kinalaman sa pagpaslang kay Ninoy Aquino. Noong 2004, humingi ng tawad kay dating Pangulong Cory Aquino si Master Sergeant Pablo Martinez, isa sa mga nakulong. Inuulit ko po ang paghingi ko ng kapatawaran. Patawarin nila ako, pinagsisihan kong lahat ang ginawa ko nung araw. 2007, pinalaya ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo si Martinez dahil sa kanyang edad na 70 anyos. Matapos siyang palayain, nagbigay siya ng pahayag tungkol sa pagpaslang kay Ninoy Aquino. Isang mastermind
ang kanyang pinuntirya. Ang binabanggit kong mastermind dyan si Mr. Danding Coango. Pinatawad ni Arroyo at pinalaya ang mga natitirang sundalo noong 2009. Dalawang beses na binuksan at hinatulan ng korte ang kaso. Nakulong at napalaya ang mga sundalo. At marami sa mga nasangkot at pinaghihinalaang sangkot sa krimen ang pumanaw na. Pero may agam-agam pa rin ang maraming Pilipino. Nakamit na nga ba ang katarungan sa pagpatay kay Ninoy? Sarado na ang kaso. Pero malaya pa rin bang gumagala ang utak sa likod ng pagpaslang sa itinuturing na bright boy of Philippine politics na inasahan ng marami na magiging Pangulo ng Pilipinas? For the first time I saw my dad break down, talagang yung iyak niya maybe is one of the saddest moments in my life. He said that there are days he just wanted to kill himself, and that really tore me to pieces. I really hope that they will allow me to stay in my country. It's my homeland. My feeling is we all have to die sometime. If it's my fate to die by an assassin's bullet, so be it. Nang mabalitang pabalik na si Ninoy mula sa Amerika noong 1983, sabik na inabangan ng oposisyon ang kanyang pag-uwi. July 14. Kabilang sa kanila ang human rights lawyer na si Rene Salicer. All of us were welcoming yung return, except Dr. Guy Fokker ng RAND. Sinabi niya, babarilin yan pagdating. And the only other one na tumutol, na pauwiin si Ninoy, the mother. Sabi namin, tita, bakit? Kutob ng ina. Sabi naman kami ni Natanyada na, hindi naman ganun katanga si Marcos na uupakan sa airport yan. Tagapagligtas ang turing ng ilang Pilipino kay Ninoy Aquino. Isa siya sa mga pinakabatang politiko noon na nakitang posibleng pumalit kay Pangulong Ferdinand Marcos. Naging tungtungan ni Ninoy sa politika ang trabaho bilang periodista, ayon sa nakababata niyang kapatid na si Boots. Nagtrabaho siya sa Manila Times, kunwari reporter, pero utusan lang siya dun. Go fair, go for this, go for that. Kaya nung nagkaroon ng gera sa Korea, walang gustong magpunta sa Korea noon. 17 years old siya, nag-volunteer para maging tunay na reporter na daw siya. Kapangalan ni Ninoy ang ama niyang si Benigno Aquino Sr., kongresista ng Tarlac na naging speaker sa Kongreso. Matapos ang giyera, nasakdal si Benigno Sr. sa salang pakikipagsabwatan sa mga Hapon. Nabansagan siyang collaborator na hatulang mabilanggo ang kanyang ama. Isa umano ito sa mga nagtulak kay Ninoy sa periodismo at politika. We were contemporaries. We started newspapering together, except that by the time I joined the newspapers in 1953, he was already a star in the Manila Times covering the Korean War. Ayon sa periodistang si Max Edrelin, nang tumagal, hindi na lang nag-uulat si Ninoy. Naging laman na rin siya ng mga balita. I remember I was covering Magsaysay for a while, and I used to see him go and see President Magsaysay. And it turned out that it was already about the surrender of Supremo Luis Taruk. We knew later that he was the one who brought Luis Taruk from the mountains to surrender. Sumikat si Ninoy dahil napasuko niya ang rebelding si Luis Taruk. Noong taon din yon, nagpakasal si Ninoy at si Corazon Cojuangco na mula sa angkan ng mga asyendero at politiko sa Tarlac.
Bagamat may kaya sa buhay, simpleng tao si Ninoy, ayon sa negosyanteng si Rodolfo Cuenca. One day, President Magsaysay asked me to go with him. We were going somewhere. And when we were nearing Nagtahan, he saw Ninoy riding in the jeep and stopped the car and had the security call Ninoy to join us in the car. And that was my first encounter with him. But Ninoy was a fast talker. Once you get him to talk, it's non-stop. 22 anyos si Ninoy nang tumakbo siya bilang mayor ng Concepcion, Tarlac. Nanalo siya, pero nakahanap ng butas ang kalaban. Kulang sa edad si Ninoy. To be mayor, you have to be 23. Pero ang birthday niya is November 27, ano? Ang halalan usually second Tuesday of November. So that is within on or before November 13, pagpalagay. On or before. So siya 27. So sa 27 of age, sinabi niya, pag sumpa ako, nasa edad na ako. Kasi January pa naman siya susumpa. To make the long story short, he was unseated by the Supreme Court. Kasama sa kontrobersya sa buhay niya yun. O tapos noon, inappoint siya ni Magsaysay dahil by that time, 25 na siya. At saka 1 year to go. O after mayor, tumakbong vice governor. In the middle of the term, yung governor, naging cabinet member. So, naging governor siya. Ayon sa panganay niyang anak na si Bolsy Cruz, makwento at palakaibigan si Ninoy. Naging bukas din daw ang kanilang tahanan sa iba't ibang uri ng tao. He explained to us that being where he was, he just couldn't confine himself to just one group. At saka, pinakikinggan niya yung mga NPA noon. He was accused of taking care of them. Alam ko na meron siyang mga pinagamot. Alam ito sa hanay ng mga komunista ayon kay Earl Pareño, isang mamahayag at aktivista. Nasa history naman niya ng CPP na ang unang training talaga ng NPA ay nasa loob ng Hacienda Luisita. Noong 1967, nanalong senador si Ninoy Aquino at siya ang numero 1 tagabatikos sa Administrasyong Marcos sa Senado. Noong mga unang taon ng dekada 70, naging malinaw sa Liberal Party na isa si Ninoy sa mga posibleng panlaban sa partido ni Marcos sa eleksyon ng 1973. Si dating Justice Secretary Raul Gonzales ay nagtrabaho noon sa opisina ni Senador Jerry Rojas, ang karibal ni Ninoy sa LP. Well, he was an erudite politician, courageous, very prolific in his advocacies. He was definitely preparing for the presidency because I know that there was supposed to be a convention of the Liberal Party for the 1973 elections. And Ninoy was already known as a probable opponent of Rojas in the convention. Pero pagsapit ng 1972, naglaho ang ambisyon ni Ninoy na maging pangulo nang magdeklara si Marcos ng martial law. I have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. The proclamation of martial law is not a military takeover. Binuwag ni Marcos ang Kongreso. Ipinasara ang media at ipinadampot ang mga kalaban ng administrasyon, kabilang si Ninoy. Isang matinding parusa ito para kay Ninoy, ang politikong mahilig sa tao at mahilig magkwento. Kinulong nila sa isang silid na wala siyang nakausap, hindi siya makalabas, nakamelak yun mula sa labas. For the first time, I saw my dad break down. Talagang yung iyak niya, maybe is one of the saddest moments in my life when the man who I thought was not afraid of anything, was just so brave to face any man and could stand any trial, finally broke down. And he said that there are days he just wanted to kill himself, and that really tore me to pieces. Noong 1975,
Nilitis si Ninoy ng isang military court at hinatulan ng kamatayan, kasabay ni Commander Dante ng New People's Army. Pero hindi ipinatupad ang hatol. Bagkus, pinayagan ng gobyerno Marcos na magpagamot si Ninoy sa Amerika matapos atakihin sa puso. After that experience of faith in Laur, he became so prayerful. And when we lived in Boston, mas madalas pa siyang mangumpisal kaysa sa amin eh. Nung nasa Boston siya, sinabi niya na wala na, aaminin ko, talagang gusto kong maging pangulo noon. But then, that's all over. Nung nakakulong si Ninoy, nagkaroon ng personal na pagbabago. I think not many people know he went through a spiritual experience. Yung lahat ng ambisyon niya, whether it is wealth, power, position, or whatever, became secondary. So his mission was a return to democracy. The freedom of the Philippines. Yun ang #1 priority. Kaya kung kailangan kausapin si Marcos, kung kailangan kausapin ng demonyo, kakausapin niya. Ayaw kong matay si Aquino. Ayaw ko. Kung idol ko yan dahil mahusay sa magsalita. Nanghihinayang ako sa talino niya. Ayaw ko talaga. Wala kang magagawa. As military soldier, manong mission mo, gawin mo. He's not Ninoy! Oh, he's dead! I can't believe it! Merong may prediction, basta si Ninoy tumungtong ng lupa ng Pilipinas na buhay, tapos na mga Marcos. May isa sa mga manghuhula na nagsabi ganun. Naging sakit ng ulo ng gobyernong Marcos si dating Senador Benigno Aquino Jr. They advised me, sumulat ka na lang kay Marcos, ask for his forgiveness. Kung ano naman kakong kasalanan, kung siya nagkasala sa bayan, bakit akong hihingi ng tawad? Nang magbalak siyang bumalik sa Pilipinas dahil sa balitang may malubhang karamdaman ng Pangulo, kinonsulta daw niya si Roque Ablan, ang brad nila ni Marcos sa Upsilon Sigma Phi Fraternity sa Universidad ng Pilipinas. Sabi ko, sabihin ko kay Brad, ako. So I told Marcos. And Marcos told me, sabihin mo kay Ninoy, huwag muna siyang umuwi. Kasi I'm still sick. And if he comes home, I cannot protect him. But then Ninoy insisted to come home. Pinoblema ni Marcos kung anong gagawin kay Ninoy. Kaya't kinausap ni Marcos ang kanyang kanang kamay na si Defense Minister Juan Ponce Enrile. Well, he asked me how should we deal with the problem of Ninoy's passport, and I advised to him, if I were you, Mr. President, I would order the return of the passports of Ninoy, renew it, and let him come back. When he lands in the Philippines, then we will designate the head of the Metrocom, who was General Olivas, to meet him and escort him to his home in Times Street in Quezon City. And the President thought about it for a while and said, I think you're correct. I think that is the better approach. June yung meeting namin. Pero mukhang nag-iba ang kaisipan. Hindi ko alam kung sino ang nagbago ang kaisipan. Yung passport hindi ibinalik. Culliantes was the Secretary of Foreign Affairs at the time. He refused to give him a passport. So I told the President, Boss, ayaw ni Culliantes, magpa-issue ka na. Nang umuwi si Ninoy, may dala siyang pasaporte pero iba ang nakalagay na pangalan. Marcial Bonifacio. The one who issued the passport was ordered by Marcos to issue him a passport. Binuo ang Oakland Balikbayan, ang plano ng militar sa pagsalubog kay Ninoy. Ang Aviation Security Command ang namuno sa paghahanda. Pero may ilang tao palang gumagawa na ng paraan para hindi makahapak si Ninoy ng buhay sa Pilipinas. Si Army Master Sergeant Pablo Martinez ay napabilang sa pakanang ito.
na pinamumunuan umano ni Colonel Romeo Ochoco ng ABSICO. Before na darating si Senator Ninoy, tinawag niya ako. Sabi niya, gumawa ka ng isang team. Piliin mo yung talagang magagaling. Pinick up ako dito ng sasakyan ng Deputy Commander ng ABSICOM, si Colonel Ochoco. Pagdating ko doon sa yan, yung Carlston Hotel, doon ipinakilala sa akin yung mga kasama ko nga, si Galman. Pagigihin mo ang trabaho mo, kasi kung hindi mo magagawa, si Master ang papatay sa'yo. Mahigit 1,000 sundalo ang itinalaga sa airport para sa Oakland Balikbayan. Nakaabang na rin ang press, kabilang ang reporter na si Philip Lustre. Pagpasok na namin noon, nakita na namin kaagad na mayroong kakaibang kulay ang araw na yon. Mukhang natatangi, sapagkat meron na kami mga nakitang mga tao, hindi namin malaman kung nasaan, pero sabi sa amin galing daw ng Tarlac. At sila ay nakahandang sumalubong sa dating senador. Nakita rin namin sa daanan ang maraming lasong dilaw. Talagang gulat na gulat kami. Ay ang napakaraming military. Nakakala namin ganun ang mangyayari. Malamang ang pinakasenaryo ay mula sa eroplano, dadalhin si Ninoy Aquino para humarap sa miyembro ng media. Ang mga photojournalist naman na gaya ni Recto Mercene ay nakaabang sa lalabasan ng mga pasahero. And when the airplane docked, nandun na kami sa bunganga ng tube. Pagdating ni Martinez, marami ng sundalo sa tarmac na nakaabang sa eroplano ni Ninoy. Ang mga tao din namin yan, nakapalibot, nakakordon sa area para walang makapasok. Kilala ako ng mga yon, ang mga tao ko sila eh. Ang pagpasok ko parang parang iba ng pasok ko. Dahil sa totoo lang ayaw ko eh, ayaw kong matay si Aquino. Ayaw ko, kung idol ko yan eh, dahil mahusay isang magsalita. Nanghihinayang ako sa talino niya. Ayaw ko talaga. Wala kang magagawa. As military soldier, anong mission mo, gawin mo. Just a minute. I'm his brother-in-law. Yes, you just take it. Pati daw si Galman, may natasang bumaril kay Ninoy, ay nagdalawang isip na rin. Ayun, magbubaan na. Nakita ko sila. Si Galman ayaw na sana rin. Dahil ang usapan namin, pag yung last vote ni ex-senator Nino ang puko na sa tarmac, titry na niya para outbalance siya. Ayaw na. Medyo kung na siyang ganon, edi hinawakan kong baril. Ayan, dali-dali niya, naglalakad na. Kaya nagitla itong dalawang alalay, si Sergeant De Mesa, saka si Sergeant Lat. Nagulat sila noong barilin ni Galman, malapitan. Baba na siguro doon sa metal staircase, doon na may pumutok. Yan na yung metal staircase na yan dyan.
Nakapaligid naman yung mga sundalo. Merong van na malapit doon sa metal staircase. Pagkatapos, nung nagputo ka na tumakbo ako sa bintana, nakita ko na yung mga bodies. Mga ilang minuto rin nila hindi gineglaw yung mga bodies. Hindi namin ganap na narinig yung putok, yung nag-iisang putok, kundi bigla na lamang dumating ang isang chinito, nakasalami at sa wikang Ingles, as sinabi niya, they shot him. I think he's dead. They shot him. At siya ay umiyak. Huli na nang malaman namin na ito pala ay bayaw ni Ninoy Aquino, na walang iba kundi si Ken Kashiwahara ng ABC News na kasama ni Ninoy na lumipad mula sa Taipei. At nakita ko, tandang-tanda ko ang mukha ni Doña Aurora kahit hindi ko kilala. Biglang umagulgol ng iyak. Adrenaline na lang nagtatrabaho nito, no? Instinct na lang. Hindi mo na inisip, may nakita ka nakabulagta. Kinukunan mo na, no? In fact, nagtaka ako, bakit dalawa nakabulagta? Ba't hindi isa? Siguro, that was a fleeting, thought. And then, ang importante, siyempre, yung kinukunan mo na, click, 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 click. I duck, pero hindi ko binatawan yung shutter. Tuloy-tuloy na lang ako. Hanggang sa naubos yung whole film. Nung araw, black and white, 34 shots yata, 34 frames yata ang isang roll, no? Sa opisyal na ulat ng gobyernong Marcos at ng sarhentong si Pablo Martinez, si Rolando Galman ang bumaril kay Ninoy Aquino. Maraming kasama si Ninoy na foreign media sa aeroplano. Pero walang litrato o video na magpapakita ng aktual na pagbaril. Gayunpaman, nabuo ng media, ng mga investigador at ng korte ang makakalagang sandali bago napatay si Ninoy. Pinabulaanan ng mga ito ang bersyon ng gobyerno. Si Mario Bautista ay abogado ng isa sa mga nakasuhan sa kasong pagpatay kay Ninoy. Naaalala niya nang pakinggan ng korte ang tape na dala ng foreign correspondent na si Sandra Burton. Si Sandra Burton was at the time a correspondent from Time Magazine. Sumama siya kay Ninoy on the return flight to Manila. And may dala-dala siyang tape recorder. Nakabukas yung tape niya, naka-on. And she kept the tape on hanggang maubos yung reel. Kaya na-record ng tape recorder ni Sandra Burton yung mga sounds and voices from the time sumakay yung mga escorts hanggang nagputukan na. Naalala ko, medyo nag-dim pa sila ng ilaw kasi raw para makafocus na gusto yung mga nakikinig sa tape. And nagkataon lang na nakatayo ako sa sulok. Katabing-katabi ko yung speaker, isang malaking speaker. Alaala ko talaga nang hina ako. At ang naisip ko ay mga boses ng demonyo yun, galing sa impyerno. Sa pambihirang pagkakataon, pinayagan ng Sandigan Bayan ang ABS-CBN na marinig ang nilalaman ng tape ni Sandra Burton. Ang inyong mapapakinggan ay ang aktual na laman ng tape na nasa pangangalaga ng korte at ngayon lamang mabobroadcast makalipas ang ilang dekada. Mag-iba ito, mag-iba ito. Oh, what happened? What was that? Wait! What happened? Oh, gosh. Oh, no! Oh, I can't believe it. May palagay si Fortune na maaaring narinig ni Ninoy ang ingay mula sa kanyang likuran at maaaring lumingon ang senador, kaya't sa kaliwang tenga pumasok ang bala
Pero sa bandang kanan ng baba ito lumabas. Sinasabing 2 krimen ang isinagawa noong Agosto 21, 1983. Isa ang pagpaslang kay dating Senador Ninoy Aquino. Ang isa pa ay ang pagtatakip o cover-up ng krimen. Ang mga media men na sasalubong sana kay Ninoy sa airport ang unang nakaamoy sa cover-up. So we tried to get out of the door, ano? Every door we tried, nakalock. Naku, sabi ko, nalinting ka na. Kinulong na nga tayo, baka arestuhin tayo any moment. Pero alam mo, kabisado ko itong airport na ito. Alam ko yung mga pasikot-sikot dito. Nakalabas din ako sa isa sa mga elevators dyan. Ang mga photojournalist sa foreign press ay hindi pinakawalan. Isinara kami doon sa holding room na yon. Walang nakalabas at matindi ang pagbabantay sa amin. Santambak na sundalo. May iba pang senyales na mayroong nagnanais pagtakpan ang krimen. Pagdating ni Mercedes sa opisina, naroon na ang mga tauhan ng gobyerno para kunin ang kanyang mga litrato. Meron akong foreboding na kukumpisahin. Sabi ko doon sa labman, mag-develop ka ng marami. Yung 5x7, yung malaki. It took 1 hour. Of course, habang dinidevelop niyo yun, sinusulat ko yung istorya. After 1 hour, natapos ko na rin yung istorya, dumating si Jolie Rio Pier. So, pinakukuha ni boss yung retrato. Kinabukasan, pumunta si Mercedes sa Malacanang para kunin ang kanyang mga litrato. I think it was Mr. Greg Sindanya. Of course, he's the spokesman ng Malacanang. They were reviewing all the shots taken the previous day. Kanina, Para sabi niya, sikat ako, no? Tinan mo, na ako nagdi-decide kung alin ang lalabas o hindi. Something like that. Bangkay na si Ninoy nang muling makita ng kanyang pamilya sa ospital sa Fort Bonifacio. How did I know that it was Ninoy? I saw his feet. Every time I want to talk to Ninoy in private, I have to go there before 6 o'clock. Kasi AM, before 6 o'clock, at 6 o'clock marami na akong competition. Kaya nagpupunta ako doon 5:30. Kung gusto ko yung makausap personal. At kung minsan, nakahiga pa sa kama, nagbabasa ng periodiko, nakalabas yung paa. Kaya kakilala ko yung paang yun eh. Yung mataba niyang paa. So, sa ospital, ganun din. Nakita ko yung paa, pero hindi mo ma-recognize ang mukha eh. Pero yung paa, sabi ko, kilala ko yung paang yan. Si Ninoy nga yan. Nakita ko na. Eh, ang mukha, dumi-dumi. According to the pictures, you can see the pictures of Ninoy. Kasi nung bumagsak siya, talagang face down, tapos kinaladkad pa, kaya ang dungis-dungis ng muka. Mag-alas 3 na yata noon. Sinabi niyang aide ko, si Presidente gusto akong makausap. At sabi ni Presidente sa akin, Johnny, may problema tungkol sa kung saan i-autopsy. Kung sino mag-autopsy kay Ninoy, sabi gano'n. Pwede ba pumunta ka sa hospital, sabi gano'n, at ikaw na ang gumawa ng desisyon. Eh, siyempre, sabi ko, opo, Mr. President, kako, I will just dress up at pupunta ko sa PGH, kako. Hindi sa PGH, sabi niya, sa Army General Hospital sa Bonifacio. Doon ko lang nalaman na dinala si Ninoy sa Bonifacio. Binuksan ko yung kumot, nakita ko yung mukha ni Ninoy. Talagang, I really could not control my emotion. At that point, sabi ko sa loob ko, wala na itong nangyari na ito, wala nang safe dito ako kung ganito ang nangyayari, no? Kaya naman ako nakumbinsi na si Johnny hindi kasama sa pagpaplano dahil natulala siya eh. Ang pinagkasunduan namin sa pangkat ni Ninoy, nandun si Doy, ang NBI, medical legal ng NBI, ang mag-autopsy with the presence of the doctors na designated by the family of Ninoy.
Sa Loyola Memorial Chapel sa Makati, isinagawa ni Dr. Bienvenido Muñoz ang autopsy kay Ninoy. Si Muñoz ang medical legal noon ng National Bureau of Investigation. Lumabas sa autopsy, isang bala ang tumapos sa buhay ni Ninoy. Si Judge Reynaldo Alhambra ay bahagi ng prosekusyon na lumitis sa kaso ng pagpaslang kay Ninoy Aquino. Binago daw ni Muñoz ang orihinal niyang autopsy report. Sa unang bersyon, pababa at mula sa likod ang tama ng bala. Binago ito, naging galing sa baba, pataas. Sabi nung dalawang doktor na experts na presenta namin, hindi ubra yun. Kasi although it's called Petrus, referring to St. Peter, the rock, by its nature, yung Petrus is spongy. Malambot, parang cartilage lang. Kaya kung pupunta ang balo doon, hindi magde-deflect yun. Tatagos na, didiretso na. Ang testimonya ni Muñoz ang pinanghahawakan ng gobyerno para ipilit na si Rolando Galman na naghihintay sa baba ng hagdan ang bumaril kay Ninoy. Pero kumbinsido ang Agrava Board kung sino ang bumaril kay Ninoy. Kabilang si dating labor leader Ernesto Herrera sa Agrava Board. We analyze and try to compare yung mga testimonies of various witnesses and at the same time in regards to the autopsy. And we were convinced na yun si Aquino binaril while descending on the stairs. Mapapagtugma-tugma mo na talagang pinutukan siya doon sa may halos parating na sa last few steps of the service stairway. Kung sabi nga nila, kung si Galman ang bumaril kay Ninoy, dapat sumampa muna siya sa hagdanan. Tapos, binaril si Ninoy, parang paganon. Malabo naman yung masyado. Pero kung babarilin mo, talagang paglabas ng baril ka agad. At saka kung babarilin mo, bakit paganon? Bakit pababa? Kaya tama-tama dun sa hagdanan. Sa hagdanan pa lang, binaril na. Sinukat-sukat namin yung stairs, yung mga lugar doon, mga vital one. Tapos in relation to the van, ganon. They were all there, all of us, the prosecution and the defense were also there. And they adopted our theory, our position, that the senator was shot while on the stairs. Ang natukoy namin na bumarel si Moreno, who is a member of the Constabulary. Pinag-aralan ni Dr. Raquel Fortun ang magkatunggaling bersyon ng pagpatay kay Ninoy. Yung entrance wound nasa may likod ng tenga, malapit sa batok. Right? And this is based on the diagram of Dr. Muñoz, who was the doctor who originally did the autopsy. So the implication is, this is where the bullet entered, sa skull, and therefore, the gun must have been a few inches away from the side of the head. And after the bullet went inside, it basically went forward and to the right. Dito siya napunta sa panga. To the right. And so sa labas, dito lumabas yung bala sa chin. So nabasag to. Yung argument about the petrous bone, nasaan ba ang petrous bone? Pag tiningnan mo yung skull ng ganyan, nakahiga yung tao, pag nag-autopsy kami, nakikita yan. Ito yung petrous. Ito yung protruding part. Hindi nga yan sasantuhin. Diretso ang bala. And that means his exit would have been somewhere in the forehead. Hindi. Ang fact is, andito. So the simplest explanation is, diretso talaga yan.
May palagay si Fortun na maaaring narinig ni Ninoy ang ingay mula sa kanyang likuran at maaaring lumingon ang senador, kaya't sa kaliwang tenga pumasok ang bala. Pero sa bandang kanan ng baba ito lumabas. Maybe he was in the process of turning around. That's why he sustained that particular gunshot wound. And maybe, you know, if they're going to shoot at him na talagang patay ulo, they might have been aiming for the back of his head. Tapos, contact fire. Nakatutok. Hindi pinaniwalaan ng taong bayan ang bersyon ng gobyerno na si Galman ang bumaril kay Ninoy. Ay dapat manindigan! Ang tao, ang bayan, sigaw ay kalayawan! Matapos ang Agosto 21, dumami at dumalas na ang mga protesta laban sa gobyernong Marcos. Naalala pa ng mga nagtatrabaho sa Makati noon ang naging simbolo ng tunay na nangyari sa tarmac. Kasi nung panahon na yon, ang alala ko, the trial was still ongoing. And ang version nga ng military at gobyerno is binaril si Ninoy sa tarmac ni Galman. Ang version naman ng prosecution was, hindi, binaril yan sa hagdan. And while the trial was ongoing, itinayo nga yung statwa ni Senator Ninoy sa Paseo de Rojas at Ayala, yung sa corner. And nakita ko na yung statwa nga, bumababa si Ninoy sa hagdan at parang nahuhulog. At may kalapating lumilipad sa kanyang balikat. So it struck me immediately na yung paglagay nitong statwang to is a loud shout to the military and to the government na sinungaling kayo. Hindi kami naniniwala sa inyo. Hindi siya binaril sa tarmac, sa hagdan siya binaril. Yun ang napansin ko nung iniligay yun sa Ayala at that time. Batay sa salaysay ng mga sundalo, talagang wala silang balak na magmadaling dalhin si Ninoy sa pagamutan. Kaya, kunwaring dinala lang sa kuwan yun, kalukuhan lang nila yun. Limang sundalo ang inatasang sumundo kay Ninoy mula sa China Airlines Flight 811 sa Manila International Airport. Sila ang boarding party na bahagi ng Oplan Balikbayan. Sila Second Lieutenant Jesus Castro, Sergeant Arnulfo de Mesa, Sergeant Claro Lat, Constable First Class Mario Lazaga, at Constable First Class Rogelio Moreno. Sumama si Ninoy at pinagkatiwala niya ang kanyang buhay sa mga sundalo nito. Yes, you just take it. Batay sa video na paulit-ulit pinalabas ng Malacanang sa lahat ng istasyon ng telebisyon, pababa na ang grupo hawak ang senador nang biglang sumulpot mula sa ilalim ng hagdan ang komunistang si Rolando Galman at binaril si Ninoy. Gumanti umano ang mga escort ni Ninoy. Pinagtad ng bala si Galman. Isang .357 Magnum ang natagpuan sa tabi ng umano'y salarin. Kung paniniwalaan ang kwento, tanong ni Attorney Mario Bautista, paano nakalusot si Galman at ang napakalaki niyang baril? May isang hearing na ipipresenta at ima-mark in evidence yung barel. Pinapasa-pasa among the lawyers na nakaupo doon sa
bench. And yun nga, nahawakan ko yung baril. And naalala ko, ang impression ko noon was mabigat yung baril. It was a .357 Magnum revolver, which is an extremely powerful handgun. Iniisip ko nga, kung ikaw ay assassin at magpapasok ka ng baril para pumatay ng isang tao, hindi ka magdadala ng ganong kalaking baril. Pero hindi iisa, kundi 2 .357 Magnum na may parehong serial number ang nasa pangangalaga ng Sandigan Bayan. Isa na namang palaisipan ang kwento ng mga baril na ito. Nakita ko sa headline, nakadisplay yung baril na ginamit sa pagpatay kay Ninoy, allegedly. Dating hepe ng Metrocom Intelligence Group si Colonel Octavio Alvarez. May-ari siya ng isang .357 Magnum na ninakaw sa kanya noon pang 1979. Nagmadali akong umuwi. Tinignan ko yung record kong nawawalang baril. Tumama yung serial number. Eh di siyempre, kinabahan ako. Baka ma-involve ako rito. Nung pumunta ako kay Olivas, pinatawag ako ng 3 o'clock. Sabi sa akin ni General Olivas, Octavio, bakit sinasabi mo na ang nagnakaw ng baril mo ay grupo ni Abadilla? Alam mo ba na ako ang chief investigator ng Aquino Galman assassination? Yes, sir. Pag sinabi mo ang nagnakaw ng baril mo, eh si Olivas, lalabas na kami ang mastermind. Galit na galit. Sabi niya sa akin, payag ka ba na yung baril na nakakuha sa tarmac ay hindi sa'yo? Hindi, sir, may serial number eh. Meron na kaming ginawang panibagong baril. Pareho rin ang caliber. Yun din ang brand. Pareho ang serial number. Palalabasin natin na yung baril na yun na nakuha sa tarmac ay hindi sa'yo, kundi kapareho lang ang number. Bahagi ng cover-up ng militar ang ipilit na .357 Magnum ang murder weapon. Gayong ayon sa prosekusyon, kung hindi kalibre 45 ay isang 38 baril ang pumatay kay Ninoy. Mga baril na karaniwang hawak ng mga sundalo at pulis. Ipinagtataka din ni Alvarez kung paano napasama sina Lazaga at Moreno sa boarding party. Gayong hindi naman sila bahagi ng Aviation Security Command. Dapat ang major role nandun sa APSICOM. Ang ipagtataka mo, bakit inorderan ng Philippine Constabulary ng hepe noon si General Fidel Ramos, nag-assign ng 4 na Metrocom na close-in security ni Ninoy. Isinakay sa Absecon van si Ninoy at dinala siya sa Station Hospital sa Fort Bonifacio. Pero isa pang palaisipan ang naging biyahe ng Absecon van. Si Manolo Noche ay isang heritage architect at propesor na pamilyar sa mga kalsada at daloy ng trapiko noong dekada 80. It took them 1 hour para dalhin si Ninoy mula sa airport papuntang hospital. So, ngayon nandito tayo sa may Naiya Road, no? So, ang traffic ngayon ay medyo katamtaman lang. Ito na rin ang itsura ng Naiya Road nung 1983. Ganito na rin kalapad siya, may flyover na rin papunta sa airport, no? Pero again, nung binaril si Ninoy sa tarmac, hindi siya dito dumaan. Ang dinaanan niya ay yung tarmac road mismo, in short yung sa runway mismo, na mayroong shortcut mula sa airport papuntang Villamor, and from Villamor may gate doon, diretso na ng Bonifacio. Kaya masasabi natin mas mabilis yung trapiko, mas mabilis yung takbo ng sasakyan, considering emergency yun ng panahon na yun. Kung talagang naisiligtas si Ninoy, bakit hindi nagmadali ang mga sundalo na dalhin siya sa ospital o klinik? Maituturing na emergency situation ang naganap na pamamaril. It should have taken them only pinakamahaba na 15 minutes. Sinubukan naming baybayin ang karaniwang ruta mula airport hanggang Fort Bonifacio. Kahit sa panahon ngayon, imposibleng abutin ng 1 oras ang biyahe. It took us only 35 minutes mula sa Terminal 1 papunta dito sa Fort Bonifacio Hospital. Batay sa salaysay ng mga sundalo, talagang wala silang balak na magmadaling dalhin si Ninoy sa pagamutan. Hindi na talaga siya humihinga
patay na talaga. Kaya, kunwaring dinala lang sa kuan yun. Kalukuhan lang nila yun. Bukod sa tama ng bala, lumabas din sa autopsy na may lubog na bahagi ang bungo ni Ninoy na tila pinukpok ng matigas na bagay. Hindi masabi ng mga doktor kung paano, kailan o sino ang pumukpok kay Ninoy. I don't know kung siya ay napalo or tumama yung ulo sa isang blunt object, and that can be anything. What I do know is from footages, mukhang binagsak siya sa tarmac. Dragged and then they let go of him. Pwedeng tumama yung ulo niya sa tarmac. I know also that one observation is when they placed him in that van, mukhang tinapon din. And maybe he could have hit his head. I don't know. What was documented actually were some injuries. May mga gas-gas abrasions. For instance, abrasion contusions, I believe, on the lips, around the eyes, and so on. So, pagka ganyan kasi mga protruding parts yan ang head, then maybe yan yung pagkakabagsak niya. Ayon sa Sandigan Bayan, walang dudang may pumukpok sa ulo ni Ninoy. Malamang daw isang sundalo sa loob ng Absecon van ang pumukpok kay Ninoy para tiyaking hindi na siya aabot ng buhay sa ospital. Ito ang nagdiin sa mga sundalong nakasakay sa van. Napatunayan ng Sandigan Bayan na isang military conspiracy ang nasa likod ng pagpaslang kay Ninoy Aquino. Kung ganon, sino itong si Rolando Galman? Ang umano'y salarin na komunista na pinatay din ng mga sundalo sa tarmac. Isa pa ito sa mga tanong kaugnay ng Aquino assassination. Sino bang makapaniwala nga the communist assassin was the one who assassinated Ninoy Aquino? Over 1,000 military men were involved, allegedly to provide him security. Kita talaga niya military in uniform, bumaril. That is why we bunked that, we rejected that idea nga si Galman ang nagbaril. The witness is the accused or is the suspect. Ang findings ng Agrava Board ay nagpatotoo sa matagal nang suspetsya ng mga reporter na nasa airport noong Agosto 21. Noong mga araw na yon, siguro noong mga halos ating gabi, meron na kami narinig na ang pangalan nga nung gunman ay Rolando Vizcarra. At yung Rolando Vizcarra na yon, yun ang pangalan ni Rolando Galman sa underworld. Paano nakapasok yun? Doon. At that time, ang sinasabi ng NISA, may threat sa buhay ni Ninoy. Eh kung talagang yun ang paniwala at yun ang sinasabi, ay di dapat sanitize yung kung nabago yung plano na palabasin doon ng ordinary exit sa NIA para salubungin ng mga followers. Eh bakit hindi nila sinanitize yung area? Why was there a lapse in security procedure? But then, based on the testimonies ng many witnesses, makita natin na si Galman was not the one who triggered who pulled the trigger. Hindi ako naniniwala kasi yung pagkakakilala sa tatay ko, hindi ganun klaseng tao. Nagsasaka siya sa that time sa San Miguel, Bulacan. Naging bodyguard, alam ko, naging bodyguard siya ng isang politician, ng mga sundalo rin before. Nung bata pa ako kasi nagsasama niya ako all that time sa lugar na kanyang pinagtatabaguan. 10 taong gulang noon ang anak ni Rolando na si Reynaldo. Ang hindi niya alam, madalas pumunta sa opisina ng Metrocom Intelligence ang kanyang ama na isa palang asset ng military. Ordinary informer, pupunta ron, sir, meron doon ganito, meron ganyan, merong sinasabing totoo, meron namang hindi. Alam mo naman na informante, para mabigyan mo lamang ng allowance. Agent, informant nila Abadilla yun .
Ang Abadilla na tinutukoy ay si Colonel Rolando Abadilla, ang kinatatakutang hepe ng Metrocom Intelligence. Noong Agosto 21, habang hinihintay ang pagdating ng China Airlines flight na lulan si Ninoy Aquino, nakita ng isang empleyado ng Philippine Airlines na magkausap sila ni Galman. At si Abadilla naman, siyempre naman siya naman ang license to kill At saka, yung itim na kotse sa ilalim ng pagpag ng aeroplano, kay Abadilla yun Kaya nga mayroong nag-testify si Barcelona nung hearing na nakita niya si Abadilla ron nung mismong actual shooting. Dagdag pa ng mga testigo. Tuwang-tuwa si Galman na makita niya ang mga sundalo pababa kasama si Ninoy. Para daw sila magkakakilala. Maya-maya pa, patay na rin si Galman. Ang tanong, sino ba ang nagpapagalaw sa kanilang lahat? Sino nga ba ang nagpatumba kay Ninoy Aquino? So, 1, Bacoy. 2, Imelda and Vera. 3, hindi ko babanggitin ang but in fact, yun din ang nagtsurya ni President Cory. She would tell. But without any evidence, mahirap naman magbintang. Isang military conspiracy. Yan ayon sa Agrava Fact-Finding Board ang nasa likod ng pagpatay kay Senador Ninoy Aquino Jr. Sinusugan ito ng Sandigang Bayan noong 1990 nang parusahan nito ang isang general at 15 sundalo bilang mga kasabwat. Pero ikinakaila pa rin ng mga sundalo ang krimen. Ang problema sa anggulong ito, wala nang mga testigo makapagpapatunay o tatanggi sa bintang na si Galman nga ang salarin, kundi sila-sila rin mga sundalo. Biglang may mga nawawalang mga tao na nakakaugnayan nitong si Rolando Galman. Enero 1984, nawala din ang asawa ni Rolando na si Lina Galman. Natatandaan pa ng anak nilang si Reynaldo nang huli niyang makita ang kanyang ina. January 29, mga 12 noon, naglalaro kami sa harapan ng bahay namin. So, dito kasi sa place namin sa San Miguel, kapag may mga dumarating na mga sasakyan, mga hindi normal, bihira kasi may mga nakakapasok na mga sasakyan. Yung mami ko noon, nung nakita niya yung mga tao na yan, itinago niya ako noon sa isang place namin. So, hindi ako nakita. Pero nung time na yun, yung pinagbili na ng tatay ko para sa amin, nandoon yung best friend niya. Kinuha yung mami ko at saka yung kaibigan ng tatay ko. So, after nun, hindi na namin sila nakita. Until now, hindi pa rin namin kasi hindi natagpuan yung mga bodies nila. So, hindi namin alam. Hindi na naman ako maasa kasi nga sa tagal ng panahon. Siguro, hindi naman kami matitis na mami ko na hindi kami makita. Ayon sa mga balita noong panahon na yon, tinapon si Lina Galman malapit sa isang tubuhan sa Capas, Tarlac. Taga-Tarlac din ang itinuturo ni Pablo Martinez na nasa likod ng pagpaslang kay Ninoy. Ang ginabanggit kong mastermind dyan si Mr. Danding Cuangco. Walang pinanghahawakang ebidensya si Martinez na ang negosyante at Marcos Crony na si Eduardo Danding Cuangco ang nagpapatay kay Ninoy, kundi mga sabi-sabi lang. Pero sapat na ito para pagdudahan si Danding. Ang mga tsorya nga, either isang grupo, Imelda and Vera. Si Macoy mismo was too sick at the time. And ang perception, he would not have it done at the airport. Yun ang analysis namin matitinik Yun nga, so 1, Macoy. 2, Imelda and Vera. 3, hindi ko babanggitin ang but in fact,
Yun din ang nagtsurya ni President Cory. She would tell me. But without any evidence, mahirap naman magbintang. Alam mo, kaya nasangkot nga si Danding. Dahil marami sa mga what we call Danding boys somehow were involved. Kaya yun, sa tingin ko, yun ang suspicion nga ni Cory. Si Danding somehow knew something about it or knew the details but did not stop it. During that time, sinasabi nila na may mga loyalistang general si Danding. Nagsulat ng libro tungkol kay Danding Cojuangco si Earl Pareño. Bagamat may kanya-kanyang alaga sa militar ang mga politikong tulad ni Danding, hindi daw ganun magtrabaho ang negosyante. Parang hindi tatak Danding kung mag-operate. Kung ikaw ang magplano ng isang operation na ayaw mo ipakita ang kamay mo, gagamitin mo ba ang usual networks mo? Of course, hindi. Di ba? And I think Danding is not stupid enough na gagawin niyang, secret operation to, dapat hindi malaman sa atin to. Tapos si General Custodio yung ipapaalam niya at lahat ng mga loyalista niya. Di ba? May iba pang nagturo kay Danding Cojuangco. Noong naging tanod bayan si Raul Gonzales sa administrasyon ni Cory Aquino, dinala niya sa Pangulo ang testigo na mag-uugnay kay Danding sa krimen. He was the girlfriend of General Gatan. But you know, if we talk about that, this will go all the way to Danding. But I know I told Cory about that. And I told her, blood is thicker than water. Why did you not file a formal motion? Mula sa Agrava Fact-Finding Board hanggang sa Sandigan Bayan. The man in white was on the tarmac, not on the stairs. That's right, Your Honor. Wala ni isang ebidensyang nagpatunay o nag-ugnay kay Danding Cojuangco bilang mastermind. Komplikado ang sitwasyon noong 1983. Malubhana ang sakit ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Nag-alala ang marami kung ano ang kahihinatnan ng gobyerno sakaling may mangyari sa kanya. Walang malinaw na papalit kay Marcos. Pero naghahanda na rin ang nakapalibot ng mga kamag-anak at kaibigan. Ang tingin ng opposition, ang gusto ipalit ni Marcos ay ang asawa niya, si Imelda. Of course, nandoon yung ibang pangalan, si Enrile, pero may falling out nga sila ni Enrile during that time. Nandoon nga si Ver, dahil siya yung trusted military man. Nandoon si Danding, dahil isa sa closest na mga advisors ni Marcos si Danding. So maraming nag-float na mga pangalan. Ang kaibahan ni Danding sa iba pang mga kaibigan ni Marcos, may ugnayan siya kay Ninoy Aquino. Bukod sa pinsan niya ang asawa ni Ninoy, kababayan at kapwa-politiko din sa Tarlac si Danding. Naipit daw si Ninoy sa away politika ni Danding at ng kanyang bayaw na si Peping Cojuangco. Yung dalawang Cojuangco, Peping at saka si Danding, naglaban bilang congressman. And Ninoy, who was governor, was supposed to be neutral. Siyempre, ayaw naman niyang makialam. Pamilya din ng mga Cojuangco yun . Pero hindi ko alam kung si Danding was accusing Ninoy of siding with his brother-in-law. Siyempre. Natalo. Siyempre, natalo, may angal. Siguro, yun ang umpisa ng kanilang away. Don't forget, si Danding, ano yun Maka-Marcos yun. Laging tinitira si Marcos. Nakalaban niya si Piping. Siyempre, ang campaign manager ni Piping or ang tactician niya, consultant niya, si Ninoy. So, pinasundo niya yung mga ward leaders ni Danding sa freshly painted na mga sasakyan ng green and white. Akala naman itong mga ward leaders na to galing kay Danding. At may last-minute instructions, pupuntang YC compound or kung saan-saan. Dinala sila sa Luisita. Pagdala sa Luisita, hindi na sila pinalabas. Pinakain sila, linasing sila at lahat-lahat. Pinag-good time sila sa loob ng Luisita hanggang matapos ang eleksyon. Sa panahon na yun, kung wala kang ward leaders, walang magdadala ng botante mo sa presinto.
So lahat ng nagdala ng botante sa presinto ay ang kampo ni Piping at ni Ninoy. No? So nanalo si Piping, natalo si Danding. Pero hindi naging personal ang away nila sa politika. Sa katunayan, malapit din daw si Danding kay Ninoy at malalim ang kanilang pinagsamahan. Bagay na naaalala ng panganay na anak ni Ninoy at Cory na si Bolsy. Alam ko, nung bagong kasal pa lang sila, talagang malapit na malapit sila. Hindi lang the couples, pero they themselves, he and Dad were really very close. They went through a lot of things together. Marami silang mga pinagsamahan at malalim yung kanilang bonding, I would say. Kaya kung siya pagdududahan ko, hindi. Siguro may mga ibang pagdududahan siya, pero ako, sarili ko, hindi. And I can say that my mom also didn't think that he was the mastermind. I can say that for my siblings too. Sumuporta din si Danding sa pamilyang Aquino habang nasa Boston ang mga ito. I think yung sinasabi ni Cory noon na alam ni Danding sinong pumatay kay Ninoy, nasa inner circle ka eh. Katangahan na yun kung hindi mo alam ang mga actions, ang mga plano, ang intentions ng mga colleagues mo sa loob ng sirkulo na yun. Kaya alam niya, of course. Pero hindi ibig sabihin yan na siya yung nagplano na yun dahil alam niya. I don't think she knew about that. In fact, when I came back from I was exiled by President Aquino. My passport was cancelled and I was out for 4 years. Si Rodolfo Cuenca ay isang negosyanteng naging malapit din kay Marcos. Nang bumagsak ang gobyernong Marcos, umalis din siya ng Pilipinas. When I came back, I paid a call to Johnny Ponce. Napag-usapan namin yun. Sabi niya sa akin, alam ni Danding lahat yan eh. Tapos sa kanila, I don't think so. Pagkat alam mo si Danding, wala rin kaya, depende rin kay Berian eh. And I don't think even Imelda had anything to do with the idea of killing him. In fact, ang sabi nga ni Doy, kaya pag bumating siya kay Nito, magsasama sila ni Imelda. Imelda ang presidente, si Ninoy ang vice president. Kung hindi si Danding, sino pa ang mga ibang malapit kay Marcos na maaaring naghangad na mawala si Ninoy Aquino? It's very unsophisticated. The decision to assassinate Ninoy came from a simple-minded gentleman or lady. So who would be the logical choice? Would be Mrs. Marcos. But Mrs. Marcos alone cannot govern. And who's strong enough to back him up? Bahagi na ng kwento tungkol sa pagpaslang kay Ninoy Aquino ang balitang nakipag-usap siya kay dating unang ginang Imelda Marcos ilang buwan bago siya umuwi. What I told him was really, Ninoy, andiyan ka na naman. Baka merong mangyari, wala kang kaibigan. At kung merong mangyari sa iyo, tapos ganyan, this will be very embarrassing to everyone. So I was asking him, I was doing everything to postpone his visit to the Philippines. Katapos-tapusan niyan, ikako, wala kang kaibigan. Wala kang kaibigan. Ang tanong ng marami, anong alam ni Imelda tungkol sa planong pagpaslang kay Ninoy? Alam ng lahat na may ambisyon siyang palitan si Marcos bilang Pangulo at marahil nakita niyang karibal si Ninoy sa pwesto. Hindi nagpaunlak na magpa-interview ang dating unang ginang. Sabi ko, bumalik ka kung may eleksyon. Kaya pag may eleksyon, medyo nagre-relax si Marcos. But he was so sure he was coming back. Kasi sabi niya, Marcos does not have long to live anymore. Hindi lingid sa kaalaman ng maraming Pilipino ang pagsik ng martial law at ang maaaring kahinatnan ng isang kalabang tulad ni Ninoy. Pati mga kasamahan ni Ninoy sa oposisyon tulad ni Raul Gonzales ay nangamba na mapapahamak si Ninoy oras na umuwi dito. I knew what Imelda mentioned and the harshness of martial law and ang lagay ni Marcos noon.
Sabi pa ni Ninoy nga sa akin eh, well, I will be accompanied by international media, sabi niya. He was confident that he will not be harmed because international media is with him. Hindi sinanto ng mga salarin si Ninoy. Kahit pa kasama nito ang napakaraming tauhan ng media mula sa iba't ibang bansa. Iimbitahan kayo dito. Saan tayo pumunta? Dito. Okay. Pumasok agad sa isip ng marami. Kung sino man ang salarin ay desperadong ligpitin si Ninoy at palitan si Marcos. Sa pagkakaalam ko, ang naghahangad din na maging successor ay si Imelda. In fact, ang legal basis sa succession na yun ni Imelda ay parang nakikita ng karamihan na linilay down na. No? Binibigyan siya, hindi lang naman yung human settlements, no? Ang binigay sa kanya, kundi maski doon sa isang executive committee, inilagay din siya. Hindi lang simpleng may bahay at unang ginang si Imelda. Naging bahagi siya ng pamamalakad ng pamahalaan. Pero kinailangan niya ang lakas ng puwersang militar. Dito na pumasok si AFP Chief of Staff, Fabian Ver, na pinagkakatiwalaang tauhan ng mga Marcos. Kasi ang balita nga nun pag pinalundag daw siya from a tall building, ganun lang What floor, sir? What floor, ma'am? Yan ang super, excessively loyal. I wrote in the book that, of course, what did Ver have to gain? Well, assuming that Marcos did die, so who would be the logical choice? Would be Mrs. Marcos. But Mrs. Marcos alone cannot govern. You know that. And if she became president, she has to be backed up by somebody. And who is strong enough to back him up? Ver. Because he held all the reins of... he was chief of staff of the whole armed forces, so he had command of everything. Kabisado ni Cuenca ang mga taong nasa paligid ni Marcos. Ayon sa kanya, tinitiktikan na ni Ver si Ninoy noon pa. Sinusundan ni General Ver, takbo ng aeroplano niya. Alam niya, nagdaan sa Taipei pa. Kaya nung dumating, nakahanda na sila. Yung sa airport ng panahon na yun, Ver country ang airport. Wala makakagawa ng karoon na hindi siya may pahintulot. Nung panahon na yun, talagang malakas na si Ver. Hawak na niya. Lalo na makasakit si Presidente Marcos. Alam mo, kung may sakit ka, nakakaisip ka ba ng ayos? Hindi Maski ang sundalong si Martinez ay nagsabing mga tauhan ni Ver ang mga opisyal na nasangkot sa krimen. Gaya ni Colonel Romeo Ochoco na Deputy Chief ng ABSECOM. Ang malapit lang kay General Ver si Ochoco. Bata ni General Ver si Ochoco. Si Custodio, bata ni Presidente. Siya sabi ko, kung ipapaalam kay General Custodio yung plano before na, hindi mangyayari. Bakit? Sasabihin niya kay Presidente Marcos. Kasi Presidente Marcos ayaw niya na papatay si Ninoy. Si Presidente Marcos hindi bubo. Kaya ang paniwari ng mga tao ron na nung nandiyan na parating na si Aquino, nagpasabi si Ver sa Presidente. Yan ang istorya. Nung nasabi kay Presidente Marcos, ay dati, bahala na kayo. Siguro, palagay ni Ver, bahala ka na. Anong gusto mong gawin? Maybe that's not the plan that Marcos wanted because it was crude. It's not typical of Marcos. Marcos, magaling yun Kaya magaling din magtago. Kaya sa tingin ko, kung hindi man niya in-order, alam niya na yun ang gagawin. So may tacit approval. Sa kabila ng pagpupumilit ni Ferdinand, Imelda at Ver na pakanang komunista ang pagpatay kay Ninoy, hindi naman tumugma ang ebidensyang nakalap ng Agrava Board at ng Sanlibutan Bayan. Kwento sa akin nung isang anak ni Presidente, nung malaman ni Marcos na napatay si Ninoy, nakakawang komentaryo niya.
That's the beginning of the end. Masalimuot na usapin ang pagpaslang kay dating Senador Benigno Aquino Jr. Pero kahit sino pa man ang iturong utak nito, bumabagsak pa rin ang sisi kay Ferdinand Marcos dahil siya ang Pangulo noon at Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Ngunit mailang nagsasabing hindi dapat ibintang kay Marcos ang pagpatay kay Ninoy. Kung ikaw man ang presidente, alam na alam mo, ikaw mapapagbintangan, papayag ka na patayin yung kalaban mo. Kwento sa akin nung isang anak ni Presidente, nung malaman ni Marcos na napatay si Ninoy, nakakawang komentaryo niya, that's the beginning of the end. So, yun, pag pinatay mo, tatapos na yan. Ang pagkamatay ni Ninoy ay nagtulak sa mga Pilipino na magprotesta laban sa gobyernong Marcos. Isang malawakang pagkilos na nauwi sa pagpapabagsak sa diktadura. Sa pagtingin ng kaibigan ni Marcos na si Roque Ablan, ang Estados Unidos daw ang may pakana ng pagpatay kay Ninoy. The Americans were also looking for a reason to smear the name of Marcos, and killing Ninoy would be one of them. Ang Central Intelligence Agency o CIA, ang ahensya ng gobyernong Amerikano na kumikilos sa iba't ibang bansa, ang umano'y nagpagalaw sa mga tao at pangyayari noong Agosto 21, 1983. Remember, there was a treaty that was from 50 years to 25 years, so big. The business arrangement where they were tax-free. So they wanted to have a reason for the people or for the governments to hate Marcos. Walang ibang ebidensya si Ablan para patunayan ang kanyang pahayag. At maliban kay General Fabian Ver, wala na rin sa mga umano'y utak ng pagpaslang ang nahabla. Pero ani Ablan, nasa paligid pa rin ang mga dati pang kaaway ni Ninoy. There are many people who did not like Ninoy to succeed Marcos. One is still alive. No, two are still alive. One was General Ver. He wanted to become president if Marcos was not there. Another one is, I will not mention his name. Sa tingin ko, ang CIA lang. No? Pero kung ang CIA yon, dapat isipin din nilang, kailangan sa transition na yon, para mas makinabang sila at para makontrol nila ang sitwasyon, kailangan nila ang isang leader na tatayo para sa interest nila. At sa tingin ko, it was only Ninoy during that time na may capacity to unite the country against the forces of Marcos o ano man yung matitirang forces ni Marcos kung mawala siya. No? Eh kung papatayin mo yun, sino ang papalit? Wala pa sa configuration nito si Cory. Kung sino man ang utak ng krimen, hindi na siya o sila naparusahan. Sa korte, umabot lamang hanggang kay General Ver ang nahabla. Pero nasa labas na siya ng bansa noon nang muling buksan ang kaso. Kaya't hindi na rin nasakop ng korte. Para sa ilan, nananatiling bukas ang kaso hanggat hindi nasasagot ang ilang mga usapin. We don't know what happened, pero there are such mysteries At may mga unsolved crimes here
And also, if in any part of the world, talagang merong mga perfect rhymes. Eh dito, sana meron namang magsalita. Dahil kamo, yung isang suspect kamo, nandito pa rin Pero, ewan mo dahil we're just speculating. Talagang kung sino nagplano niyan Sa buhay natin, kinakailangan mayroong ending. Masakit sa buhay natin na mayroong isang pangyayari na hindi natapos. Nakabitin. Mamamatay kang nakabitin, hindi ka maligaya. Nasa langit ka na, hinahanap mo pa yung ending. E paano magkakaroon ng ending? Patay ka na. Bago ka mamatay, magkaroon ng katapusan. Makorek ang history ng bansa natin. Maraming dapat ikorek. Maraming. Maraming mga naging hirong hindi naman dapat maging hero. Maraming mga nahatulan na hindi naman dapat mahatulan. Sa tagal ng panahon, humupa na ang galit ng tao sa pagpatay kay Ninoy Aquino. Pero panahon din ang nagbunyag ng mga taong nag-ambisyong mapasa kanila ang kapangyarihang matagal na hinawakan ni Marcos. Sapat na para sa marami ang naging aral ng kasaysayan. Nasa kasamaang palad ay tila nalilimutan ng bagong henerasyon. Dapat maintindihan ng mga kabataan na ang martial law regime ay isang bigong eksperimento. It was nothing but a political experiment and it failed. It was a big failure. It resulted in mass poverty, it resulted in the polarization of our people, and it resulted in the destruction of our values and almost everything evil. That's why the EDSA 1986 People Power Revolution had to happen. Hindi man lubusang nakamit ni Ninoy ang hustisya, hindi pa rin nasayang ang buhay na kanyang binuwis. Ang pagkamatay ni Ninoy ang nagwakas sa diktadura at bumuhay sa paghahangad ng mga taong muling makamit ang demokrasya. Pinakita na ni Ninoy, hindi niya kayang mag-isa. Tayong mga Pilipino mukhang asa ng asa sa mga leader natin. Akala natin ang mga leader natin ang magbibigay ng kalayaan at ginhawa sa Pilipinas. Hindi. Kailangan tayong lahat kasangkot. Tayong lahat kasama sa pagbubuhat ng Pilipinas para gumaan ang bigat. Mabigat May nagsasabi nga na lumang story na yung martial law, Aquino assassination, at yung EDSA. But to me, it's vitally important that the story is told and retold. At si Ninoy, yung kanyang sakripisyo, yan ang nagsindi sa EDSA People Power. Itong legacy natin sa mundo.